Sumabog at tuluyang nagliyab ang oil tanker na yan sa Red Sea isang araw matapos itong atakihin ng grupong Houthi. Ito ang barkong lula ng 25 tripulante kabilang 23 Pilipino na matagumpay na nailikas. Tiniyak naman ng Department of Migrant Workers na tutulungan makauwi ang ating mga kababayan. Pero dahil sa pagkasira ng oil tanker na Kamatyaga Red Sea Naval Mission ng European Union, sabanta naman ang oil spill sa Red Sea. Nagsampa ng reklamo ang ilang miyembro ng Kingdom of Jesus Christ na nasaktan umano sa isinagawang raid sa kanilang compound sa Davao City. May dalawa namang miyembrong nasagip roon matapos umanong hilingin ng kanilang mga kaanak. Mula sa Davao City, nakatutok live si Argel Renato ng GMA Regional TV. Argel. Ivan, bagamat hindi pa rin nakikita ng pulisya si Pastor Apollo Sikibuloy sa loob ng KOJC compound sa ikalawang araw ng paghahalugog, dalawang miyembro naman ng KOJC ang ni-rescue ng mga tauhan ng DSWD-11 matapos umanong humingi ng tulong sa pulisya ang mga kaanak nila dahil hindi na umano sila pinapalabas sa loob ng KOJC dahil umano sa kanilang mga kapwa miyembro. Pero ayon naman sa KOJC, walang katotohanan ang naturang aligasyon. Mahigpit pa rin ang seguridad ng mga pulis sa loob at labas ng Kingdom of Jesus Christ compound sa Davao City Sabado ng gabi. Kita sa malaking LED screen mula sa KOJC ang mga pulis na nakahiga na sa sahig sa compound. Maghahating gabi nang dumating ang ambulance bus ng Davao City Central 911. Naglakad palabas ang nasa 14 na miyembro ng KOJC para maisakay sa ambulansya. Based sa interview kanina ng Central 911, sila po daw yung mga na-subject sa tear gas. So, they were made to wash their eyes. Tapos nag-apply naman din ng first aid sa kanila. Itinanggi naman ng Police Regional Office 11 na gumamit sila ng tear gas. Sinabi nila na mga pulis daw ay may dalang tear gas, which is a very big lie. Kita naman na wala namang pulis na naka-gas mask eh. Sila ang nagpabuga sa atin ng binugahan nila yung mga tao natin ng fire extinguisher. Kaya hinahanap nga namin yun at sinafailan namin ng kaso ng direct assault. Sa umano'y planong puputulan ng kuryente at tubig ang KOJC compound, pinasinungalingan din ito ng PRO 11. Kaninang umaga, inanunsyo ni PRO 11 Regional Director, Police Brigadier General Nicolas Torre III ang patuloy na paghalughog. Target mahanap ang mga tagu-umanong compartment na pinasadahan lang nila sa unang araw ng paghahanap. Bukod sa masyadong malaki ang compound, hamon din daw sa PNP ang pakikialam ng mga taga-suporta ni Kibuloy. We are talking about more or less 30 hectares po at nakikita po natin yung resistance po nitong mga miyembro at supporters po nitong si Pastor Kibuloy at iba pa. Talagang there's really an attempt to delay the movements of the PNP na naatasan po na maghalughog sa area po. Alas 11 ng umaga, isang lalaking 21 anyos na taga Samar at isang babaeng taga Midsayap, Cotabato na mga miyembro umano ng KOJC ang ni-rescue ng mga tauhan ng DSWD-11 mula sa loob ng compound. Nag-request umano ang mga kaanak ng dalawa sa mga pulis na i-rescue sila. Hindi sila pinapalabas ng mga members ng KOJC po, kaya po sila nagpa-rescue sa PNP. Itinanggi ito ng legal counsel ng KOJC. That is not true. Tingin ng abogado ng KOJC, baka okupahin ng mga pulis ang compound. Baka prelude ito na magstay sila dito para kung merong forfeiture order later, nandyan na sila. Hindi po sila hostage kasi malaya naman po silang nakakalabas. And then hindi po totoo na i-take over namin ang the whole KOJC compound kasi hindi naman po yan sa amin. Pag matapos po yung trabaho namin, aalis din po kami. Ayon sa PRO 11, dahil umano sa pagpipigil na makapasok ang mga pulis kahapon, may mga nasugatan sa kanilang hanay. Sinalubong ng bakho yung isa nating grupo ng mga pulis na pumapasok doon sa compound. May mga 14 stitches ang inabot ng kamay ng isang tao natin. Sa bilang ng KOJC, bukod sa isang namatay dahil sa atake sa puso, 4 na bata ang nagka-severe anxiety attack at 16 ang sugatan. Ang ilan sa mga miyembro ng KOJC naghain ng reklamo laban sa pulisya dahil sa mga nasaktan, kabilang ang mga minor de edad. Haharapin naman daw ng pulisya ang reklamo ayon kay Torre.
kapulisan sa ilang responsibilidad. Ivan, nanawagan naman si PNP Chief Romel Marbil sa mga political backers at taga-suporta ni Quiboloy na abisuhan si Quiboloy na sundin ang rule of law at harapin ang mga akusasyon laban sa kanya sa proper legal channels. Ivan. Maraming salamat, Argel Relator ng GMA Regional TV. Pinuna ng magamang Vice President Sara Duterte at dating Pangulong Rodrigo Duterte ang anilay paggamit ng dahas sa implementasyon ng warrant of arrest kay Pastor Apollo Quiboloy. Ayon sa Vice Presidente, hindi niya tinututulan ang implementasyon ng anumang warrant of arrest, pero hindi raw katanggap-tanggap ang paggamit ng dahas laban sa mga inosente. Kinikondena rin ng Vice Presidente ang anyay pag-abuso sa kapangyarihan na nauwi sa umunoy pangaharas at pagkawala ng buhay. Hiningi rin ng tawad ang Vice Presidente sa mga miyembro ng KOJC dahil sa paghikayat raw niya sa kanila na iboto si Pangulong Bongbong Marcos noong 2022. Ayon naman kay dating Pangulong Rodrigo Duterte, hindi pa kailanman dumaan sa kalunos-lunos na kalagayan ng bansa bukod sa nangyayaring pangyurak ngayon sa mga karapatan. Nakikisimpatya raw sila sa mga miyembro ng KOJC na naging biktima ng anyay political harassment, pag-uusig, karahasan at pang-aabuso sa kapangyarihan. Ang Commission on Human Rights nagpaalala sa PNP na ipatupad ang maximum tolerance para matiyak ang kaligtasan ng lahat, lalo na ng mga bata. Hinold up na mga kawata ng mga customer ng isang kainan sa Angat, Bulacan. Tingin na may-ari ng kainan, sila rin ang nasa likod ng pagnanakaw sa kainan sa Baras, Rizal na ibinilita namin kahapon dito sa 24 Oras Weekend. Nakatutok si Bon Aquino, exclusive. Kumakain ng mga customer sa isang kainan sa Barangay Sulukan, Angat, Bulacan nitong Biyernes alas 3 na madaling araw nang dumating ang 5 armado at naka-helmet na holdapper. Hinablot ang bag ng babaeng customer at pinulot ang cellphone ng isa pa. Ang isang lalaki naman, kinapkapan at hinampas sa ulo. Ang isa pang customer, pinatayo at kinuhanan din ng gamit sa bulsa. Sa isa pang kuha ng CCTV, nilimas ng mga salari ng 7,000 pesos sa kahan ng kainan at kinuha rin ng 2 cellphone ng crew. Saka sila umeskapo sakay ng motorsiklo. Ayon sa may-ari ng kainan, natangay rin ang motorsiklo ng mga biktima. Takot na takot din sila. Ganyan, nanginginig, pati yung bata. May bata kasing kasama pang isa eh. Ang mga rescue personnel daw nakakain sana sa kanila ang tumulong daw na mag-report sa mga pulis. Yung mga rescue, sila ang nag-report na may hold-upan dito. Hindi kami. Kasi kinuha nga yung mga cellphone nila. Ako kasi parang na rin, tuliro. Tapos pumunta na lang sila dito. Ganun. Nangyari ito matapos ang pang-hold up sa kainan sa Marilake Highway, Baras, Rizal nitong Huwebes na iniulat namin kahapon sa 24 Oras Weekend. Kaya naman tingin ng may-ari ng kainang ito dito sa Barangay Sulukan, Angat, Bulacan, iisa lang ang grupo ng mga salarina ng hold up sa kanila at sa isang kainan sa Marilake Highway, Baras, Rizal. Ang mga panghahampas ng baril, pambabatok at panunutok ng baril na ginawa ng mga kawatan sa Baras, Rizal, pareho rin daw ng ginawa sa mga customer nila. Ang biktimang customer naman na kinuhanan ng cellphone at helmet sa kainan sa Marilake Highway, Baras, Rizal, na-identify ang helmet na ninakaw sa kanya. Kapansin-pansin ding pareho ang sapatos ng isa sa mga suspect sa Rizal at Bulacan. Opo, yun din po kasi gamit na po nila yung helmet na nakuha sa amin. Yung kulay po tsaka yung yung visor niya po kasi po yun, parang makatin. Nakasin po sila ng ng ginagawa ng babatok po ng baril. Panawagan na may-ari ng kainan, sana raw mahuli na ang mga kawatan. Hindi muna nagbigay ng pahayag ang Angat Police habang patuloy pa ang kanilang investigasyon. Hinihintay rin daw nilang bumalik ang mga biktima para magbigay ng salaysay. Para sa GMA Integrated News, Bon Aquino, nakatutok, 24 Oras. Sa gitna ng kanyang busy schedule, on the go pa rin daw si Bea Alonzo para ma-achieve ang kanyang work-life balance. At sa kabila ng kanyang pagiging single and happy, may ni-reveal pa ang aktres kaugnay sa estado ng kanyang puso. Yan ang chika ni Aubrey Carampel. Single and happy si Bea Alonzo. May mga nagpaparamdam sa kanya, pero wala pa raw siyang dinidate exclusively. Okay naman ang lagay ng puso ko ngayon. I'm enjoying being single right now. I mean, there are people na syempre, feeling maganda.
Charot lang. Hindi, syempre naman may nagpaparamdam. Sometimes you reply, sometimes you see people. Dahil maraming oras ang ginugugol niya para sa pinagbibidahang top-rating GMA Prime series na Widow's War, sinisika pa rin niya na ma-achieve ang work-life balance. Most of the time, yung 3 days a week ko, minsan may trabaho or my hobbies like I play paddle, I meet up with my friends. Self-care, like I go to the derma, I go to the salon. So I guess parang I would say I strive for a work-life balance and that's what makes me happy right now. I'm a work in progress. Masaya si Bea sa mga natatanggap na positibong komento tungkol sa kanilang serye. After Paco and Basil Palacios, na karakter ni Rafael Rosel at Benjamin Alves, recent murder victim si Beverly na ginampanan ni Bianca Manalo. Very overwhelming kasi I knew na before it even aired, I knew that people would love it. But I didn't know na ganito sila magiging sobrang involved in the story. And yun, kinikilig ako every time. Meron silang theories about the show. Lagi raw nilang kinukumusta sa kanilang group chat ang co-star na si Carla Abellana na kasalukuyang nasa ospital. Carla is very involved pagdating sa creative process. So, nakamonitor yan parate. She's better. I think she'll go back to taping next week. Aubrey Carampel, updated showbiz happenings. Mga kapuso, sabi po nila friendly at hospitable ang mga Pilipino. Ayon po yan sa isang global survey. Lumalabas po na ang Pilipinas pangalawa sa mga bansang pinakamadaling magkaroon ng mga kaibigan. At nakatutok si Dano Tingkungko. Friendship! Abay kung usapang pagkakaibigan lang, hindi papahuli ang mga Pinoy dyan. Sa survey nga ng Global Expat Network na internations.org, pumapangalawa ang Pilipinas sa mga bansang pinakamadaling magkaroon ng mga kaibigan. Sa listahan ng local friendliness, pang-4 ang Pilipinas. Sa katunayan, 2 sa kada 5 expat o dayuhang naninirahan dito ang may kaibigang Pinoy. 4 sa kada 5 sumagot sa survey ang nagsabing na feel nilang welcome at home sa Pilipinas. 69% ng respondents ang nagsabing hindi mahirap kumonek sa mga Pilipino. Kaya hindi katakatakang 58% ng mga expats sa Pilipinas ang gustong manirahan dito forever. Paliwanag ng isang sociologist na katulong sa friendly image ng mga Pinoy ang pagsasalita ng Ingles. May malaking papel din ang konsepto ng kapwa o pagtrato sa iba na hindi kaiba sa atin. Tapos, it's a psychological concept. When you invite them to your home, you treat them the way that you would want to be treated yourself when you go to another house. Pero hindi raw porket sinabing ang mga Pilipino ay tunay na isang kaibigan, pwede na tayong kaya-kayanin. Kasi hindi naman dapat na pag sinabing friendly ang mga Pilipino, yung mga expat, pwede silang pumunta dito, tapos i-expect nila na lagi silang i-accommodate. Kasi hindi naman yun healthy for us as a country. Para sa GMA Integrated News, Dano Tingkungko, nakatutok 24 oras. Mga kapuso, patuloy na tumutok sa mga balita. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, samahan nyo kami sa GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.